Reputasyon, Part 31. Dumaan ang tila mahabang sandali ng katahimikan sa kanila ni Ace matapos niyang sabihin na buntis siya. Tila hindi kaagad rumihistro sa isip ni Ace ang sinabi niya. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Pakiramdam tuloy niya tumigil ang ikot ng oras at halos pakiramdam niya sasabog ang dibdib niya sa kaba. Sa kaba kung paanong baka hindi tanggapin ni Ace ang anak nila. Paano kung sabihin ni Ace na hindi pa ito handa? Anong gagawin niya kung sakaling tanggihan ni Ace ang anak nila? Samantha. Simula ni Ace na nanlaki ang mga mata niyang nakatitig rito habang hinihintay ang sasabihin ni Ace. Namimigat na rin ang mga mata niya sa luhang nais ng pumatak kanina pa dahil sa pagsasawalang kibo ni Ace. Oh God, Samantha. Anas ni Ace at tumayo mula sa kinauupuan at laking gulat niya nang niyakap siya nito sa bewang at binuhat mula sa pagkakaupo. Daddy na ako? Daddy na ako, Samantha. Magkakababy na tayo. Magiging isang buong pamilya na tayo. Sabi ni Ace habang buhat na buhat siya. Sunod-sunod na patak ang luha na tumulo mula sa mga mata niya dahil sa narinig mula kay Ace at sa kaligayahang kitang-kita niya sa mga mata nito. Daddy na ako, Samantha. Sabi muli nito nang ibaba na siya at lumuhod sa sahig para hawakan ang flat niyang tiyan. Tinikit ni Ace ang tenga roon at tila ba pinapakinggan nito ang bata sa loob ng tiyan na kahit na nagsisimula pa lang itong magbuo sa sinapupunan niya. Hello baby, I'm your dad. Bulong ni Ace sa tiyan niya na lalong nagpahagulhol sa kanya sa iyak. Kitang-kita niya kasi ang excitement kay Ace. Mabubuo na tayo, Samantha. Magiging isang pamilya na rin tayo. Sabi nito nang tumayo mula sa pagkakaluhod at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. I love you, Samantha. I love you too, Ace. Umiiyak na sagot niya. Will you marry me? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Ace. Well, nag-yes ka na sa akin sa Tagaytay. August, kailangan na nating madalain ang kasal natin dahil paparating na si baby. Excited na sabi nito. Ace, marami pa tayong dapat ayusin. As long as you are with me, Samantha, everything will be alright. I know, but Ace, your parents and ang pamilya ko, iuuwi na kita sa bahay ngayon. Sasabihin ko na sa kanila ang plano natin, pati na ang baby. Pero Ace, saway niya. Just trust me, Samantha. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo hahayaang masaktan. At higit sa lahat, hindi mo na ako matatakasan pa dahil dala mo na ang magiging anak natin. Hindi ka na mawawala sa paningin ko. Sabi nito habang mahigpit ang hawak sa kamay niya. Yun din naman ang gusto niya. Ang huwag na silang maghiwalay ni Ace pa at mabuo na ang pamilya nila. Pero alam niyang hindi ganoon kadali yun. Pero may tiwala siya kay Ace at nakakasiguro siyang hindi sila pababayaan ni Ace. Alam niya ng una, inakala niyang hindi pa sila matatanggap ni Ace dahil sa dami pa ng problemang ikakaharap nila. Pero ito na mismo ang nagsasabi sa kanya na kaya nila ang anuman basta magkasama sila. I love you, Ace. Pangiyak-ngiyak na sabi ni Samantha at niyakap ito ng mahigpit. Anuman ang kinakaharap nila, alam niyang makakaya nila basta magkasama sila ni Ace. Matapos malaman ni Ace ang tungkol sa pinagbubuntis niya, sinabihan siya nitong sabihin na muna sa pamilya niya at pagkatapos ay sa pamilya nito. At pinangako ni Ace na kahit anong mangyari, ipaglalaban siya nito at naniniwala siya doon.
Pagdating sa bahay na tinitirhan ng mga magulang at mga kapatid, gulat na gulat ang Ate Angeline niya nang pagbuksan sila nito ng gate. "Sam!" Sambit nito habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Ace na mahigpit na magkahawak kamay. "Ate, andyan ba si nanay?" Alanganing tanong niya dahil hindi siya sigurado kung nais pa siyang makita ng ina. "Nasa loob." Walang emosyong sagot ng kapatid at pinapasok sila sa loob. Alam niyang kahit papaano, may tampo o galit sa kanya ang mga kapatid dahil sinisisi siya ng mga ito sa mga nangyayari sa kanila dahil sa pakikipagrelasyon niya kay Ace. Pero ganoon pa man, ipaglalaban nila ni Ace ang relasyon nila. Kanina pa sila nakaupo sa sala ni Ace. Andun na rin ang ate Roxanne niya at ang asawa at anak nito. Ang kuya at ate Lorraine niya ang wala sa bahay. Sa pagkakaalam niya, sa Maynila ang ate Lorraine niya matapos ang kasal nito. "Bakit kayo magkasama?" Inis na tanong ni Angeline na tila kanina pa nito gustong itanong yon. "Angeline." Saway ng nanay niya na tulad niya, nabawasan ng timbang at halatang hindi rin nakakatulog ng maayos. Nagigilty siya dahil alam niyang marami ng problema ang nanay niya sa mga kapatid at dumagdag pa siya. "Andito po kami ni Samantha para magpaalam." Sabi ni Ace at sinulyapan niya ito at bahagya itong umiti sa kanya at pinisil nito ang mga kamay niya. Tila ba nagsasabing, huwag siyang matakot at ito na ang bahala. Ngumiti siya rito at hinayaan ito na ang magsabi sa nanay at mga kapatid niya sa balak nila. Alam niyang papayagan naman siya ng mga ito dahil halos 1 buwan na siyang nawala, pero parang wala lang sa mga kapatid niya. "What?" Sabay-sabay tili ng mga kapatid niya matapos sabihin ni Ace ang plano nila. Nanatili naman walang kibo ang nanay niya, marahil nag-aalala na baka hindi siya tanggapin ng pamilya ni Ace. Ganoon din naman siya pero malakas ang loob niya dahil kasama niya si Ace. "Hindi ba kayo masyadong nagmamadali?" Sabi ng nanay niya matapos ang ilang sandali. "Sigurado po kami." Agad na sagot ni Ace. Ang mga magulang mo, sigurado na rin ba?" Inis at tanong ni Angeline. "Oo nga, baka kami na naman ang pagbalingan ng pamilya mo." May pag-aalala sa tinig ng ate Roxanne niya. Alam niyang natatakot din ang mga ito para sa kanila. Dahil wala naman silang ibang mapupuntan kung paaalisin ang pamilya niya sa San Roque. "Ako nang bahala sa pamilya ko at hindi ko pababayaan sa Samantha." Kami nga, paano? Paano kung paalisin kami ng papa mo rito?" "Angeline, tama na yan." Suway ng nanay niya sa kapatid na hindi maitago ang inis. "Ako na po ang bahala kay papa." Paninigurado ni Ace sa nanay niya. "Hindi naman ako tutol sa anumang relasyon niyo ni Sam. Ang akin lang, ayoko sa huli masaktan at mahirapan siya." Seryosong sabi ng nanay niya na nais niyang maiyak dahil ramdam niya ang pag-aalala ng nanay niya sa kanya. "Hindi po mangyayari yun. Mahal ko po si Samantha at hindi ko po hahayaang mangyari ang kinatatakutan niyo. Hindi ko po siya bababayaan and sooner or later, magpapakasal kami." Nanlaki ang mga mata ng nanay niya at Ate Angeline at Ate Roxanne niya sa sinabi ni Ace. "Pakakasalan mo, Sam?" Galat na sabi ng Ate Angeline niya. "Yes, and I will protect her." Sagot ni Ace sa ate niya na tila ba naiinis na rin sa kapatid dahil tila lantaran ang pagpapakita nito ng pagkadisgusto na pakasalan siya ni Ace. Pasimple ni Samantha pinisil ang kamay ni Ace. Sinulyapan siya nito at ngumiti.
Pakakasalan ko po si Sam sa oras na maayos na ang lahat. Kayong bahala. Nasa edad na kayo at hindi maituloy ng nanay niya ang sasabihin dahil naiiyak ito. Marahil naiiyak sa tuwa dahil pakakasalan siya ni Ace. Dahil kitang-kita ng nanay niya ang nakikita niya kay Ace na mahal siya nito at hindi sasaktan. Nay, alo ni Samantha at mabilis na lumapit sa ina't niyakap. Sam, alam kong magiging masaya ka. Makukuha mo ang lalaking magmamahal sa'yo. Napakabait mo sa amin ng mga kapatid mo. Kahit na minsan hindi ka namin nabibigyan ng pansin. Sabi ng nanay niya habang umiiyak. Nay, mahal ko po kayo. Kayo nila ate at kuya. Sagot ni Samantha. Nilingon ang mga kapatid na tila naiiyak na rin. Patawarin niyo po sana ako sa mga nangyayari. Hindi, Sam. Kaming may kasalanan. Sarili lang namin ang iniisip namin. Hindi namin iniisip ang kapakanan mo. Nay, tapos na po yun. Masaya na tayo. Makakapagsimula na po ulit tayo. Tumango ang nanay niya at niyakap siya. Salamat po. Congrats, Sam. Sabi ng ate niya na naiiyak at yumakap din sa kanila. Kinoon din ng ate Roxanne niya na nakiyakap sa kanila. Masaya ako para sa iyo, Sam. Sabi ng ate Roxanne niya. Salamat, ate. Umiiyak na sagot ni Samantha dahil sa wakas, ayos na sila at tanggap na nila si Ace. Ang susunod na poproblemahin naman niya ngayon ay ang pamilya ni Ace, ang mga Bienvenida. Sinulyapan niya si Ace. Ngumiti ito sa kanya. Babaliw ka na ba, Ace? Dinala mo pa talaga dito ang babaeng yan. Sigaw ni Mrs. Bienvenida nang makarating na sila sa bahay ng mga ito. Nakaramdam siya ng takot nang marinig ang sigaw ni Mrs. Bienvenida at napaatras ng isang hakbang. Sinulyapan niya si Ace at pinisila ang kamay niyang mahigpit na hawak nito. Tila nais nitong iparating na huwag siyang matakot dahil nandun ito at hindi siya pababayaan. Ma, please. Samantha is my girlfriend now. Girlfriend? Nahihibang ka na talaga, Ace. Ano bang nakita mo sa babaeng yan? Isa yung Santos. Hiyaw ni Mrs. Bienvenida at mula sa hagdan bumungad ang papa ni Ace at ang dalawang kapatid na babae ni Ace. Marahil narinig ang mga sigaw ni Mrs. Bienvenida. Nakita niyang masama ang tingin ang pinukol sa kanya ng papa ni Ace habang pababa ito ng mataas na hagdan. Ito ang unang beses na pagtungtong na sa bahay ng mga Bienvenida at masasabi niyang mayroong marangyang buhay ang mga ito. Kung sa bagay, nabibilang ang mga Bienvenida sa mga mayayamang pamilya sa bayan nila. Kaya marahil hindi matanggap ng mama ni Ace na sa kanya lang mapupunta ang isang tulad ni Ace na mataas ang pinag-aralan at may marangyang buhay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Ace? May galit na tanong ng papa ni Ace nang tuluyan ng makababa ng hagdan. Pa, ma, please bigyan niyo naman kami ni Samantha ng chance. Pakiusip ni Ace sa mga magulang. Pero Ace, hindi siya ang babaeng nararapit sa iyo, iho. Hiyaw na sagot ng mama ni Ace. Isa siyang basura at kalad. Must stop it. Putol ni Ace sa mga masasakit na salitang nais bitawan ng mama nito sa kanya. Ma, tama na po. Bulong ng isa sa mga kapatid ni Ace nang makalapit sa mama nito. Hindi niyo naman kailangan insultuhin si Samantha for God's sake, ma. Pa, kailan pa kayo naging ganyan? Kung makahusga kayo parang ang linis ng pamilya na to. May galit sa himig na sabi ni Ace. Ace, tama na. Mga magulang mo sila.
Bulong ni Samantha at hinawakan sa braso para pakalmahin si Ace. No, Samantha. They are treating you like a trash. Kikil na sagot ni Ace at inalis ang kamay niya sa braso nito. Humakbang ito palapit sa mga magulang at dalawang babae na kapatid. I love her, ma. Mahal ko si Samantha at nasasaktan ako sa tuwing sinasabihan niyo siya ng hindi maganda. Samantha's different. Malayo sa nanay at mga kapatid niya. Ako mismo napatunayan ko yun. She's not what you think, ma. May sakit sa himi ni Ace. Napakagatlabi si Samantha dahil nais niyang pigilan ang mga luhang nais pumatak. Kitang-kita kasi niya ang paghihirap ni Ace nang ipagtanggol siya sa pamilya nito. Pero gaya ng sabi nito kanina, kahit anong mangyari, hindi siya nito pababayaan. At naniniwala siya kay Ace dahil alam niya at kitang-kita niya ang pagmamahal nito sa kanya. Ace, anak, we want the best for you. Tinig ng mama nito. Best for me? Why? Did you even bother to ask what I want? Si Iris, hindi ba siyang gusto niyo para sa akin? Did you ask me if I want her? Ha, ma? But, si Iris na nababagay sa'yo dahil pareho ang mundong ginagalawan niyo. Unlike her. Sabay turo pa ng mama ni Ace sa kanya na tahimik na nakatayo sa isang tabi habang pilit pinipigilan ng maiyak sa sitwasyong kinakaharap nila ni Ace. Iris is more decent than her. Tila nandidiri pang dagdag ng ina habang sa kanya nakatingin. Still, I don't have any feelings for Iris. Kahibangan yan, Ace. Huwag mong sabihin sa amin na mahal mo talagang babaeng yan. Sabat ng ama ni Ace. Yes, Papa. I love her. And no matter what, I will protect and I will never leave her. Kahit ano pang sabihin at gawin niyo ni Mama, hindi ko hihiwalayin si Samantha. Matigas na sagot ni Ace at lumakad ito palapit sa kinatatayuan niya. Kahit tumutol pa kayo, pakakasalan ko si Samantha, with or without your blessing. Determinadong sabi ni Ace at hinawakan siya sa kamay. Oh my God, Ace! Hiyaw ng ina nito. We're leaving. Tanging sagot ni Ace at hinila na siya sa kamay. I'm sorry. Pasensya na po. Paumanhin niya at isa-isang tiningnan ang pamilya ni Ace. Nagalit ang nakikita sa mga mata ng magulang nito. At tila awa naman ang nakita niya sa mga mata ng kapatid ni Ace. Marahil naiintindihan ng mga ito ang sitwasyon nila ni Ace at na naaawa ang mga ito sa kapatid. Pagdating nila sa labas, binawi niya ang kamay kay Ace. I can't do this. What? Ace, kahit anong gawin natin hindi ko matatanggap na magulang mo. Ayokong dahil sa akin mahirapan ka. Umiiyak na sabi ni Samantha. What? Kunot noong tanong nito at kinabig siya payakap. Mas lalong ayokong dahil sa akin mahihirapan ka, Samantha. Kayo nung magiging baby natin. Pero Ace, hindi ko kailanman matatanggap ng pamilya mo. Sagot ni Samantha at pilit kumakalas rito. Samantha, please trust me. I won't let you hurt anymore. Just trust me, Samantha. Ipaglalaban kita and I know, hindi man ngayon, but soon, matatanggap tayo ng pamilya ko. But as of now, I won't let you go. I'll protect you and our baby. Pagsusumamo ni Ace at hinalikan siya sa buhok. Napahagulhol naman siya sa iyak. Stop crying, Samantha. Makakasama sa bata yan. Bulong nito nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan siya sa mukha. Samantha, will you marry me? No? Seryosong tanong ni Ace habang hawak-hawak nito ang mukha niya na basa na ng mga luha. Nanlaki ang mga matang napatitig siya rito
at nakita niyang seryoso ito sa sinasabi. Nais nitong magpakasal na sila ngayon. As in ngayon na. At kung papayag siya, magiging Mrs. Bienvenida na siya at magkakaroon na ng ama ang anak nila ni Ace. Pero ang mga magulang nito ay mananatiling tutol sa kanila kahit anong mangyari. Hindi siya matatanggap ng pamilya ni Ace. Pero kung ikakasal na sila ni Ace, mananatili siyang asawa ni Ace kahit patutol ang pamilya nito sa kanya. Isa pa, mahal niya si Ace. Mahal na mahal. At alam niyang ganoon rin si Ace sa kanya. Kung tatanggi siya ngayon, baka pagsisihan niya yon. Pero pag pumayag siya, alam niyang wala siyang pagsisisihan. Dahil mahal niya si Ace at nagmamahalan sila. At ipaglalaban nila ang pagmamahalan nila sa pamilya ni Ace at sa buong bayan ng San Roque. Yes, Ace. I will marry you now, Ace. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.